Hi mga friends, good morning. Ngayon naman tatalakayin natin yung about sa mga extension, yung mga alamat, yung mga sabi-sabi at saka versus yung reality talaga. Okay? Marami kasi mga haka-haka tungkol sa hair extension na nakakasira daw ng buhok, nakaka-apekto daw ng pagtubo ng buhok, nakaka-apekto daw ng pag-straight or pagkulot ng buhok. Okay? Himay-himayin natin yung mga sabi-sabi na yon at saka versus yung totoo. Okay? Pero bago po yan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and click the bell button below para always kayo maging notified every time na meron tayong mga bagong uploads. And thank you very much mga friends sa inyong walang sawang suporta. Okay? Ano nga ba ang mga sabi-sabi about sa hair extension at saka yung katotohanan sa mga sabi-sabi na ito, okay? Ang mga extension or hair extension ay maaaring i-estilo, ihalo ng walang putol-putol at gamitin upang magdagdag ng haba, ng volume o ng kulay ng buhok. Okay? Bagamat ang mga extension ay nangangailangan ng pagpapanatili or pagmiminti na, hindi naman ito kailangang bumisita sa salon at maaaring tumagal ng mahabang panahon sa wastong pag-aalaga. Okay? Hindi kasi kailangan ng, for example, ng hair extension mo, hindi kailangan na, for example, pag magre-rebond tayo, di ba? Kailangan may follow-up na treatment o kaya may maintenance na maganda sa bahay. Si hair extension naman, hindi naman siya kailangan ganun ka-grabe yung pag-alaga. Okay? Ang mga alamat ng hair extension sa buhok ay madalas na nagmumungkahi, okay, na nagdudulot sila ng mga pinsala at kakulangan sa ginhawa. Kumbaga parang hindi daw makaginhawa yung buhok, di ba? Mga ganun mga sabi-sabi. Ngunit ang katotohanan ay kapag may wastong paggamit ng isang professional o paggamit ng mga dekalidad na extension at masigasig na pag-alaga, ang hair extension ay ligtas, komportable at maaari pang maprotektahan ang iyong buhok, ang iyong natural na buhok mula sa init at pag-istilo. Kumbaga, di ba? Pag hindi ka nag-extension, kailangan mo mag-blow dry every now and then. O kaya mag-iron, magkulot, para every time, pag, for example, may pupuntahan ka ng mga event, di ba may mga tao na magugulat ka bakit everyday mga event nila sa buhay. Meron talagang ganoon, okay? Okay. Ang pag-hair extension is makakabawas ng mga gano'n, ng mga dulot din kasi ng mga stress, mga damage sa eye at sa gusto natin yan. Kahit pa mag-spray tayo ng hair protect, mababawasan lang yung damage pero meron pa rin kahit papano, okay? May mga alamat o mga sabi-sabi ang mga extension sa buhok kumpara sa realidad. Okay? Unang mga sabi-sabi, sinisira daw ng mga hair extension ng buhok ang iyong natural na buhok. Sinisira nga ba? Ang katotohanan. Kapag nilapat ng tama ang isang dalubhasang professional gamit ang tamang paraan ng mga hair extension ng buhok, ay hindi nagdudulot ng pinsala sa iyong natural na buhok. Okay, yun yung katotohanan kung tama ang paglalagay. Okay? Isa pang alamat, ang mga extension sa buhok ay para lamang sa pagdaragdag ng haba. Para nga lang ba sa pagdaragdag ng haba? Okay, ito ang katotohanan.
Ang mga hair extension sa buhok ay ginagamit din upang magdagdag ng volume, okay, fullness, kumbaga for example, may kulang dito, or kaya need mo ng ganito, okay, nagpo-fulfill din siya ng mga kulang. Okay, for example, parang gusto mo nang may bangs ka dito, pwede ka maglagay ng dito lang sa bangs. O kaya, parang kulang ng buhok mo yung nandito banda, pwede ka maglagay ng hair extension. Okay? At kahit pa, mga pop ng kulay sa natural na buhok. Okay? Pwede mo rin yung, kumbaga, yung buhok mo parang ang simple lang, super dark lang, super natural na pagkakaitim lang. Pwede mo rin siya lagyan ng highlights gamit yung hair extension. Kumbaga, pwede mo siyang gawing palamuti, pwede mo siyang gawing pangkulay, o kaya na ayaw mo magkulay. Okay? Okay? Ah, ang hair extension din ay ginagawa itong isang versatile na tool sa pag-estilo. For example, okay, gusto mo ng magandang klaseng hairstyle na parang naka-volume ng ganito, o kaya parang, alam mo yung sa Korea na bilang yung Jangyum, yung gano'n. Pwede kang gumamit ng hair extension, okay, para magawa yung ganong klaseng hairstyle. So, hindi lang talaga siya sa pagpapahaba ng buhok. Kaya huwag yung sabihin, para lang yun sa pagpapahaba ng buhok. No. Ito pa isang alamat. Ang hair extension daw ay hindi komportable at mabigat sa pakiramdam. Katotohanan, ang mga dekalidad na hair extension kapag nagawa ng maayos ay magaan at napaka-komportabling isuot. Okay? Ang pakiramdam ng hindi komportable ay kadalasang nagmumula sa hindi tamang paggamit, okay? O baka hindi magandang kalidad ng hair extension ang iyong ginamit. Okay? Kailangan pumili ka ng magandang klase ng hair extension para maiwasan mo yung ganung pakiramdam na parang mabigat siya, ganito, ganyan. Yung mga ganung pakiramdam, ibig sabihin, hindi okay yung hair extension mo. Maghanap ka ng parang wala kang naramdaman, parang buhok mo lang talaga siya. Okay? Meron man namang ganun. Sa advanced na tayo ngayon, okay? Myth, sa mga sabi-sabi, ang mga hair extension daw ng buhok ay mahirap panatilihin at i-style. Ang katotohanan, ito yung kapag gusto ang pag-alaga ng mga hair extension ay hindi mahirap mapanatili. Ang mga hair extension ng buhok ng tao ay maaring i-estilo tulad ng isang natural na buhok. Okay? Ngunit dapat mong palaging gumamit ng heat protectant. Okay? Pwede ka rin naman, actually, hair extension, dahil tunay na buhok na siya, pwede mo rin siyang i-style, pwede mo siyang i-estilo. Pero gumamit ka lang din ng heat protectant para na hindi mag-dry hair extension mo. Kasi alam mo, wala nang dumadali na buhok dyan, wala nang nutrients na papasok dyan kasi extension na lang siya. So, kailangan mong gumamit ng mga heat protectant para na hindi ma-damage yung hair extension. Para pwede mo pa siyang gamitin ulit. Okay. Mga kasabihan, ang hair extension daw ay palaging mapapansin ang mga hair extension at halatang mukhang peke. Mayroon naman talaga ganun, okay? May nakita ako na basta mayroon nag-hair extension siya, halatang fake yung kanyang buhok. Pero ang katotohanan, noon pa yun. Ang katotohanan, sa totoo lang, okay? Ang mga dekalidad na hair extension ng buhok, lalo na yung mga gawa sa buhok ng tao ay walang putol na pinagsama-sama sa iyong mga natural na lock o buhok o natural na itsura ng iyong buhok. Ang mga pag-unlad sa teknolohiya ng hair extension tulad ng mga tape-in at microlink ay magbibigay daan para sa isang mas natural na itsura at pakiramdam. Okay? Ang wastong pagtutugma ng kulay, gupit ng buhok, at hairstyle at aplikasyon ay susi sa pagkamit ng isang walang kamali-mali at natural na itsura. Okay? Kailangan man lang talaga ayusin yung pagkakalagay, huwag yung halatang-halata. Okay? Kasi mayroong pagkakalagay na parang natural na buhok. Actually, hindi mo lang talaga siya mahalata. Marami na akong din ganun mga nakikitang hair extension na talagang akala ko tunay nila na buhok, yun pala hindi. Okay? Kailangan lang ng mga nararapat or tamang aplikasyon para na mas mukhang natural ang yung hair extension. Isa pang kasabihan about hair extension ang hair extension daw ay high maintenance. High maintenance nga ba yung mga hair extension? Okay, ang realidad. Bagamat ang mga hair extension ng buhok ay nangangailangan ng ilang pangangalaga, okay,
Ang mga ito ay hindi kasing taas ng pagpapanatili gaya ng maaaring paniwalaan ng ilan. Okay? Pero ang karamihan sa mga hair extension ay maaaring iistilo tulad ng natural lang na buhok. Bagamat ipinapayong, iwasan ang sobrang init at gumamit ng mga produktong pangproteksyon. Sa tamang gawain ng sa tamang gawain, okay. So, okay. Sa tamang gawain, sa pangangalaga at ang pananatili nito ay madali at hindi mahirap kapag tamang gawain. Parang sa buhok din, okay. Kapag hindi ka talaga marunong, need mo magpunta ng salon, siyempre, pag sa salon kasi minsan na lang sa mga salon magsabi na ito lang yung kailangan mo. Minsan pag pumunta ka ng salon, may mga kuta-kuta sila. Pirang kanila ng ganito, o parang hinold up ka na, okay? So, kailangan, alam mo din yung pangangailangan ng buhok mo at yun lang yung, minsan na lang kasi magsabi, anong kailangan ng buhok ko? Ay, madam, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan. Minsan, ini-exage nila yung mga pangangailangan ng buhok mo, which is sometimes is not good. Okay? Kasi, kahit marami kang ilalagay sa buhok mo ng mga treatment, pag sabay-sabayan mo yan, kung ano lang yung kailangan ng buhok mo, yun lang kasi talaga yung kailangan mong i-apply. Okay, mostly hindi ko ginagawa yung pang-hold sa customer. Ina-analyze ko ng mabuti, tapos sinasabi ko yung dapat na gawin, tapos yun lang. Kaya hindi talaga ako yayaman. Sabi nga nila, yayaman ka daw kung gagawa ka ng illegal, pero sige, sa kanila na lang yung pagiging mayaman. Huwag na natin hangarin kung gagawa tayo ng illegal, di ba? Okay. Isa pang mga kasabihan, ang mga model at artista lang daw ang nagsusuot ng hair extension. Okay? Ang realidad. Okay? Maling akala na ang hair extension ay para lang sa mga artista at modelo. Okay? Sa katotohanan, ang mga hair extension ay na-access ng sino mang maghahanap upang pagandahin ang kanilang buhok. Ma-access na kasi ito kahit saan. Meron pa nga iba na gumagawa sila ng sarili ng hair extension. Basta nga lang, magawa mo na para natural looking lang siya. Okay? Walang problema at hindi katotohanan yun na pang-artista lang yung mga pwedeng gumamit ng mga hair extension. No. Okay? Sa tamang kaalaman, sa tamang pangalaga, sa tamang pag-a-apply, pwedeng ikaw lang mismo na gumawa ng sarili mong hair extension. Basta lang, kailangan natural looking lang yung dating na gawin mo. Huwag naman yung mukhang fake naman talaga. Okay? Maraming mga salon ang nag-aalok ng mga abot kayang hair extension, options, may mga options at iba pang ori upang umangkop sa iba't ibang budget at kagustuhan. So, hindi lang kailangang modelo at artista ang gagamit ng hair extension. Kasi marami na rin mga salon ngayon na nag-o-offer at may mga options na sa mga according to your budget. Okay? May mga hair extension ng buhok na naging isang popular na pagpipilian para sa mga pang-araw-araw na individual na naglalayong baguhin ang kanilang itsura o tugunan ang mga alalahanin sa buhok. Okay? Marami na. So, hindi yun totoo na pang-model, pang-artista ng mga hair extension. Maraming naniniwalang ang pagsusuot ng hair extension ay maaaring makabagal sa paglaki ng natural na buhok. Gayunpaman, ang mga hair extension ay hindi nakakasagabal sa natural na ikot ng paglago ng buhok at sa katunayan nga, ang paggamit ng hair extension ay maaari nitong suportahan ang mas malusog na paglaki. Okay? So, hindi katotohanan nakakasira siya sa paglaki. Ang katotohanan ay maaari pa itong masuportahan ang iyong buhok para tumubo siya ng malusog. Okay? Thank you very much mga friends. Sana naunawaan ninyo ng tunay ang tama ang katotohanan about sa exertion. Actually po, lahat naman ng mga services sa mga salon, kaya napunta siya sa salon kasi may tama silang pag-alaga. Kaya yun yung tamang procedure yung gagawin mo. Kasi yung procedure na yun is proven na safe yung buhok while having the good looks that you are looking for. Okay? Kailangan talaga merong proper way, merong tamang aplikasyon, merong tamang hair care, okay? At saka lahat ng mga ginagawa namin sa salon, bago namin yung gawin sa salon, meron kaming nag-undergo kami ng mga training, okay? For example, may bagong labas na gamot, okay? Yung nagbebenta mismo, okay? O yung distributor na yan, iti-training siya nung may-ari ng product, okay? Tapos itong distributor na to, from the distributor, papunta sa salon, magkakandak muna siya ng seminar, mag-undergo muna siya ng training dun sa mga tao kung paano gawin ng mas mabuti yung product na yon. Para mapag napunta sa
customer sa buhok nila, maganda lang ang makukuha nila. Magkakaroon lang ng problema kung hindi mo susundin ng tama yung procedure. Okay? Pwedeng walang problema pero hindi ganun ka-effective. Okay? Thank you so much mga friends. Sana nakatulong sa inyo ang ating mga vlog. Panoorin nyo lahat. It helps you guys para mas gumanda ang iyong performance sa loob ng salon. Hindi makakasama sa inyo ang panonood ng aking mga vlog. Okay? Lalo na sa mga nagsasalon, ng mga baguhan, o kahit yung mga matatagal na. Kasi minsan yung mga matatagal na, mayayabang, pero hindi naman sila nag-undergo ng proper training. So yung mga alam nila, nakasaksak lang sa utak nila na nakuha nila dun sa mga iba, marami kasing vlogger ngayon na mali-mali yung mga tinuturo nila tungkol sa mga sa mga salon, okay? Marami ako napapanood. Gusto nga sanang mag-reaction video, pero kasi ayaw ko magkaroon ng ayaw kong ayaw ko ng negative. Gusto ko positive lang yung mai-share ko. Thank you very much mga friend and stay beautiful. I love you all.